Masbate, dumaan si Pangulong Noynoy Aquino sa Naga City para bigyan ng update ang pamilya Robredo kaugnay ng search and rescue operation. Bagamat umaasa pa rin daw ang pamilya Robredo na matatagpuan ang kanilang padre de pamilya, naghahanda na raw sila sa anumang posibilidad. Live mula sa Naga City, may report si Chino Gaston. Chino? Tama ka dyan, Jessica. Mula Masbate ay lumipad ang Pangulong Noynoy Aquino tungong Naga City Airport para makipagkita dito sa may bahay ni Secretary Jesse Robredo na si Attorney Leni Robredo, pati na rin ang kanilang 3 anak. Ito ay para mabigyan daw ng personal briefing ng Pangulo ang pamilya Robredo patungkol sa ginagawang search and rescue operations ng gobyerno doon sa Masbate. Mga pictures po na nakikita nyo sa inyong screen ay kuha po yan mula sa Facebook page ng Pangulong Noynoy Aquino, kung saan kasama rin dito sa nasabing pagpupulong si DSWD Secretary Dinky Soliman na 2 araw na ring sumasama dito o sinasamahan ang pamilya Robredo dito sa Naga City. Sa nasabing pagpupulong kasama din si Senator Kiko Pangilinan. Samantala kanina, Jessica, ay nag-aalay ng misa mga supporters ng mga pamilya Robredo dito sa kanilang bahay sa Naga City, kung saan sa pinakaunang pagkakataon ay nagbigay ng pahayag at nagpasalamat ang may bahay ni Secretary Jesse Robredo na si Attorney Leni sa taus-pusong suporta na binibigay ng mga taga-Naga at Camarines Sur para sa pamilya Robredo. Narito ang ilang bahagi ng kanyang pahayag. Salamat po sa pagrespeto sa mga kababaihan. Pinahagad ko ang mga katapos. Hindi po sa pagmati ng pamilya lalo kasi mga aking sarili ko. Pero si Padagos bilang kong pagmatan kasi pangadli, kasi yung pag-intindi, kasi yung pagpadangan sa samudyan. Samantala, Jessica, kaninang hapon, sa unang pagkakataon mula noong Sabado ay humarap muli sa media itong pamilya Robredo para ilabas ang kanilang saloobin sa ginagawang search and rescue operation sa Masbate para sa kanilang padre de pamilya. Si Aika Robredo, ang panganay na anak ni DILG Secretary Jesse Robredo, ang humarap sa media kanina. Hindi raw nababawasan ang pag-asa ng pamilya na matatagpuan ng ama, pero kailangan daw nilang harapin ang katotohanan. Hopeful pa rin, pero lahat kasi kami, siyempre mahirap din na umasa ka ng umasa without being realistic. So may management of expectations din kami. Pinag-usapan na namin ito kagabi. Pero sa ngayon, tuloy pa rin ang dasal. Kami pong 4, pamilya namin, pare-pareho naman siguro kaming nararamdaman ngayon na umaasa pa rin. Pero ayun, medyo realistic. Kasi pangatlong araw na rin ngayon na nawawala siya. Nananatiling matatag ang pamilya Robredo. Mula nung Sabado, dumating at sinamahan sila sa pagdadasal ng mga kaibigan, kamag-anak at mga taga-gobyerno. Ang iba, nagdala ng pagkain. Malaking tulong daw ito, sabi ng panganay ng kalihim. Nakakatulong po yung mga bumibisita sa amin ng mga kaibigan kasi parang sila din nag-aantay ng, kumbaga, miyembro rin ng pamilya nila na uuwi. So, kahit malungkot kami ngayon kasi alam natin na mahirap mag-antay, hindi mo alam kung ano gagawin mo. Nakakatulong na yung iba, nakikita namin na ganun din yung sentiments nila. Hindi pa humaharap sa media ang may bahay ng kalihim na si Attorney Leni Robredo. Pero nananatili itong matatag. Kahapon, nakita natin itong kinakausap ang mga kaibigan at supporter ng asawa. Kasama ng pamilya mula kahapon, si DSWD Secretary Dinky Soliman. Siguro unawain ng ating mga kasama sa media at saka ng mga kababayan, dumadaan sila sa isang prosesong hindi madali. So, kung pwedeng irespeto natin yung kanilang gustong manahimik at hindi muna humarap sa media, isa ko sa pwedeng tumutulong ngayon sa pag-aalalay, stress relief at pag-counsel kung anong pwede nilang iharap sa mga maraming darating pa na developments sa ngayon. Jessica, alas 9:30 na ng gabi pero halos puno pa rin ito. Sa aking likuran makikita mong punong-puno yung compound pa rin ng pamilya Robredo dito sa Naga City at halos walang patid ang pag-aalay ng dasal para sa kaligtasan ng kalihim mula dito sa mga supporters nila. Kanina lamang ay nagbigay rin ng briefing o presser itong si Secretary Dinky Soliman kung saan pinaliwanag niya sa mga taga-media kung bakit kinakailangan pumunta ng Pangulong Noynoy Aquino pabalik ng Manila. Ito ay para daw
mag-attend naman ang Pangulong Noynoy Aquino sa paggunita ng death anniversary ng kanyang yumaong ama. Jessica. Chino, parang may pinapakita si Presidente na iPad. I suppose may mga pictures doon, no? At kung ano-anong data. Parang may pinapakita siya doon sa pamilya ni Secretary Robredo. Would you know kung ano exactly yung mga pinakita sa kanila? Jessica, mahirap mag-speculate sa ngayon kung ano yung pinapakita nga ng Pangulo doon sa kanyang iPad na nakikita natin sa mga larawan. Kasi kanina, sinubukan natin buntutan itong pamilya Robredo papunta ng airport. Pero hinarang tayo, yung mga crew, lahat ng mga media ay hinarang ng PSG. At hindi na natin nakunan o nabigyan ng linaw kung ano talaga yung nangyari o ano yung pinapakita ng Pangulo doon sa iPad. Pero ang pagtataya natin at sabi rin ni Secretary Dinky Soliman ay nangako daw yung Pangulo sa pamilya Robredo na hindi ititigil ang search and rescue operations o search operations dun sa Masbate hanggat hindi nakikita yung plane wreckage at hindi rin nakikita si Secretary Robredo. Okay. Malamang sinabi naman ng Malacanang that the President will update ang pamilya ni Secretary Robredo about the search and rescue. So we can only surmise na mukhang yung pinakita has to do with siguro kung ano na ang nangyayari dun sa ongoing na search and rescue operations. Yes, Jessica. Okay, maraming salamat sa iyo, Chino Gaston.